Hi! Sa pangalan po ng kapilang Panginoong Jesucristo, isang makulan na araw sa atin. Pasalamat po tayo dahil kahit malapad yung sapos ng bagyo, hindi siya pumasok ng Pilipinas. Ngayon po, meron tayong mga sita sa araw nito. Ito po ay bibigyan natin ng diin upang papaliwanag nang sa ganun. Tayo po ay magkaroon ng bahagi na yung mensahe o salita ng Diyos na inyong mapapakinggan ngayon. Ito'y papasok sa tainga, didiretso sa puso. Sa makatuwid, ang salita ng Diyos, sabi nga, hindi ko na isusulat sa pamamagitan ng katyas na bato, kundi sa pusong laman. Ngayon, ang bawat narinig natin na salita niya, kinakailangan po yun ang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil kinakailangan kung pag-ingatan natin yun, yung buhay natin, kung paano natin ina-apply sa ating sarili ang mga Ebanghelyo o salita ng Diyos na napapakinggan natin kahit saan man, sa radyo, sa telebisyon, sa simbahan, sa templo, o kahit sa daan. Kapag narinig natin yan, sabi nga, huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso, kundi tanggapin natin yung salita ng Diyos. Ngayon, sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon, kung ano yung salita na napakinggan natin, na narinig sa ating puso, doon po tayo hahatulan kung ito'y ginawa natin. Kung ito'y hindi natin ginawa, alam na natin ang mapupuntahan natin. Pero kung ito'y ginagawa natin, alam din natin yung pupuntahan natin. Kaya, para mabigyan linaw, babasahin natin isa-isang mensahe at bibigyan natin ng malawak na pagpapaliwanag nang sa ganun maiugnay natin ang ating mga sarili sa bawat sitas. Kaya kung meron pa tayong isang sitas, ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo, sa Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 27, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang tanong, tayo ba ang papasok doon sa kanyang kaharian? Siguro kung tatanungin natin ang ating sarili, hahanapin pa natin ang kanyang kaharian? O baka iniisip natin, in the future pa. Pero tanong, basahin natin yung panalangin. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Ibig sabihin, papaano maghahari ang Diyos sa buhay natin? O ang Ama natin sa Espiritu. Nasa Ama namin yan. Ibig sabihin yan, para pagharian tayo ng Diyos, isasakripisyo natin ang ating sariling pagkatao. Sabi sa Marcos 8, kung ibig din naman sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili, asanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ibig sabihin, kung tayo ay edukado, halimbawa, abogado, maestra, tayo ay merong trabaho sa gobyerno, kapag tayo ay nais nating sumunod kay Kristo, isasakripisyo natin yung pagkatao natin.
Halimbawa, meron tayo ngayong karamdaman, hindi mo iisipin na meron kang sakit. Iisipin mo, kinakailangan mong tanggapin si Kristo sa iyong sarili. Pagharian tayo ng Diyos nang sa ganun kapag siya ay naghari at nahanap natin ang kanyang kaharian at ang kanyang kapwiran, ang lahat ng bagay idaragdag na lang. Ibig sabihin, yung kagalingan ng ating karamdaman, purmos na lang yan kapag naririyan na si Kristo, sapagkat yung karamdaman, espiritu din yan. Yung Ama natin na Diyos na makapangyarihan sa lahat, espiritu din. Ang ating dakilang Panginoon, espiritu din. At ganun din, lalong-lalo na yung Espiritu Santo, espiritu pa rin. Sa magkatuwid, kapag yan ay naririyan na sa ating kaloob-looban, lalayas na yun yung masamang espiritu. Ang tanong, gagaling na ba tayo o hindi pa? Gagaling na tayo dahil yung karamdaman, espiritu din yun, palalayasin ngayon yun. Kaya ngayon, sa bawat dumako dito, ang alam lang ay magpagamot, magpatulong ng karamdaman, tanggapin lang natin sa ating sarili si Kristo at magsisi tayo ng ating mga kasalanan, gagaling na po tayo. Yan po ang susi niya. Pero kung halimbawa, tagal naman ang gamutan. Sa totoo lang po, unang apat pa lang dyan sa loob ng pintuan, tinitingnan na ang ating puso kung ano ang laman. Ang laman ba gumaling lang o humingi ng tawa? Alin maganda? Lumabas tayo dyan kahit may karamdaman pa tayo ng kabigatan ng katawan, pero ang gaan ng pakiramdam na pinatawad tayo ng Diyos, o gumaling tayo pero hindi man lamang natin naramdaman na may Diyos. Ang nangyayari dyan, hindi po natin maipapaliwanag sa ating sarili. Ano gumaling ba ako o hindi? Ano ba nangyari sa atin? Ngayon po, para maunawaan ng bawat isa sa atin, dito po sa mensaheng ito, lahat tayo ay tumatawag ng Panginoon. Panginoon. Sa kalamagitan ng ating mga hibik, ng mga pagdaing, ng mga pananalangin, sinasabit natin, Lord, tinatawag ay Panginoon. Ang tanong, sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Kaya sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Paano tayo paghaharian ng langit sa ating mga puso kung tayo po ay hanggang pinig lamang ng katatawag sa Kanya? Subalit yung puso natin ayaw nating isuko sa Kanya. Yun pa rin yung dating pagkatao. Sambitan tayo ng sambit ng Panginoon kung mangyari sana matapos na yung mga problema. Ang problema, ayaw naman natin gawin yung gusto niya. Hindi pa rin natin sinusurrender yung sarili nating pagkatao. Tayo pa rin ang nasusunod. Nagsimba nga tayo, nagsigaw, Lord, pagalingin mo na ako pag-uwi sa tahanan. Yung dating bisyo, yun pa rin yung ginagawa. Hindi pa rin natin sinusuko. Bakit? Kung magsusukan, kakalis ng bahay, pagdating ng simbahan, Panginoon, tulungan mo po ako dahil wala na akong bigas. Ako sa tahanan, sundal na naman ulit. O kaya, yung naman nabuhusga, yung kumakata ng kwento na hindi naman totoo, nakita lang yung kaibigan, ipinagkwento na sa iba, pagkatapos magsisimba, Panginoon, tulungan mo kung mapigilan ko ang aking dila. Pero kulang naman sa aplikasyon, pag-uwi, gano'n na naman uwi, naninira na naman ang uwi. Ang tawag na ngayon sa panahon ngayon, ismusa. Gumagawa ng mga fake news o
mga kwenta ng paninira sa kanilang kapwa, hindi po yan nakalulugod sa dakilang Panginoon. Bakit po? Sino tayo para humatol sa ating kapwa? Paano natin masasabi na iniibig natin ng Diyos na hindi natin nakikita? Na itong naririyan sa ating paligid na nakikita natin, larawan niya ng Diyos. Bakit hindi natin ginagawa? Sapagkat tayo po, ang dati pa rin pagkatao na ayaw pa rin magpasakop sa Diyos, ayaw isuko. Kung titingnan natin, saan ba naninirahan ng Diyos? Dito sa puso. Sapagkat itong isip, madali pong makapagsalita ng masama sa kapwa. Kung pag-aralan ko na, ang development ng utak mabilis, kung anong narinig, sagot agad. Pag minura tayo, mura din tayo. Kung ano marinig natin, ganun ang response ng utak. Pero ang Diyos hindi po sa utak naninirahan, kundi dito sa puso natin. Kaya, damdamin natin. Pakiramdaman natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Kung tayo man ay may karamdaman, meron tayong mga sakit sa ating katawan, bakit hindi gumagaling? Hindi po kailangan ng tablitas. Ang kailangan lang po dyan, pagkalinga at habag ng Diyos. Sapagkat kahit ubusin mo pa yung mga tablitas, kahit maglaga na kung ano-anong ilalaga mo yan para inumin, hanggat hindi isinusuko at hindi tayo kahabagan ng Diyos, hindi po tayo gagaling. Kaya ang kagalingan po, nasa Diyos. Siya ang may likha sa atin, kaya alam niya ang mangyayari sa ating mga sarili at alam niya ang remedyo kung yan ay napahamak dahil sa sarili din natin mga gawa. Halimbawa, alam nang tumataas ang kolesterol, kain pa rin ang kain ng karne. Alam nang mataas ang asukal, sige pa rin ang kain ng matamis. Alam ng acidic, mahilig pa rin sa surprise. Hindi pala kasalanan natin yan. Hindi yan kasalanan ng ating kapwa. Sa pagkatuwid, lahat tayo ay binigyan ng wastong sangkap ng katawan na maayos. Meron tayong antibodies na pandepensa sa lahat ng mga karamdaman. Hindi na kailangan ng mga panlakas. Kakainin lang natin yung mga importanteng mga pagkain na masustansya na kailangan ng ating katawan. Kaya po tayo napapahamak. Kaya ang tanong, lahat tayo may karamdaman. Lahat tayo tumatawag sa Panginoon. Pero kung hanggang binig lamang ang pagtawag natin sa Kanya, hindi naman tumatago sa ating puso, useless po ang pagtawag natin sa ating dakilang Panginoon. Kaya, kinakailangan natin ganapin ang kalooban ng Kanyang Ama o ng Ama natin sa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ngayon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ibig sabihin, kahit minuminuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, taon-taon pa tayong sumisigaw ng Panginoon Diyos ko. Kapag tayo naman po ay hindi natin sinusurrender ang ating sarili, sasabihin ng ating dakilang Panginoon, hindi ko kayo kilala. Anong ibig sabihin niyan? Tanggapin natin sa ating sarili ang Diyos. Tanggapin din natin sa ating sarili ang Kanyang mga salita. At lalong-lalo na, tanggapin din natin sa ating sarili na tayo'y isang makasalanan. Bakit po? Sapagkat ang kasalanan ay nagiging sagatan upang hindi tayo tawaging anak ng Diyos. Hanggang hindi tayo sumisigaw, Diyos ko, patawad sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala. Pag-surrender po ang kailangan. Ang tanong, kahit sabihin natin ng 10 ulit o ilang paulit-ulit ang pangalan ng ating dakilang Panginoon, pero hindi natin ginaganap ang kalooban ng ating Ama na nasa langit, baliwala po tayo sa Kanya, hindi po tayo makikilala.
sapagkat nakikilala ng Diyos ang mga tao doon sa mga taong tumanggap sa Kanya at nananahan siya. Yung nagsuko, yung nagsurrender. Ano daw, tinanggap na natin na siya ay ating Panginoon. Tinanggap natin ang ating Ama, ng Diyos natin. Dapat pumasok yan sa ating puso. I-surrender na natin ang ating sarili. Yung mga bagay na ating ginagawa, huwag na natin balik-balikan. Kundi gawin na natin ang pagiging isang matungid na tao sa harapan ng Diyos. Nang sa ganon, makilala niya tayo sa pamamagitan ng pagsuko natin sa ating mga sarili. Siguro mayroon tayong mga bagay na hindi maiwan-iwan. Yung mga bisyo, yung sugal, yung pagkwento, panlilibak sa kapwa, siguro hindi natin yan maiwan. Yun ang sagabal. Yun ang nagiging mitsa para hindi tayo makilala ng Diyos. Para magpakilala siya kung lumusan sa atin, tanggapin lang natin si Kristo at ang kanyang aral sa ating mga buhay at papabuhin na tayo. Hindi na tayo yung dating pagkatao. Ano pa sabi nito? Kaya ang bawat bumili ng aking mga salitang at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na tinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at humihit ang mga hangin at nilampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Ngayon po, sino yung bato na yun? Ang batong yaon, walang iba, si Kristo. Kung ang ating pamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, nakadepende lahat kay Kristo. Hindi lang sa pangalan niya, kundi sa kanyang aral, nakadepende lahat ang ating pagsunod o pagganap kahit anong mga pagsubok, kahit anong mga dumarating na mga kumbaga sa pagsubok kasi katulad halimbawa sa isa natin, sa pagsubok halimbawa papunta ka ng Lunduya, sasabihin takal-takal mo na pabalik-balik yan, meron ka pa rin karamdaman. Hindi ba pagsubok yun? Sa nagkakaunawa, pagsubok yun. Pero sa hindi nagkakaunawa, hindi niya alam ano yun. Marahil, pakikinggan niya yung kanyang asawa na nagsasabi, bakit pupunta ka naman na doon, may sakit ka pa rin. Pagsubok yun, para alamin kung gaano na tayo katatag. Ngayon, kung tayo meron ng pakikipagkain sa Diyos at meron na tayong pagpapasakop sa Diyos, kinakailangan kung yung salita na ating napapakinggan at tinatanggap, yan po ay kinakailangan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, hindi pa masama pala ang magalit ng sobra. Kumbaga, dahil aral yun ng ating dakilang Panginoon, yung galit mo, hanggang ngayon lang maya, makipagbakit ka na sa kanya mo. Sabi nga, huwag palubugan ng araw ang galit upang hindi magkaroon ng panahon ng diablo. Ibig sabihin, kung nagalit ka sa kanya, hindi mismo sa buong pagkatao niya, kundi nagalit ka sa kanya dahil sa kanyang ginawa, tao pa rin siya. Mahal mo pa rin siya. Ibig sabihin, hindi dapat tayo magalit sa buong niyang pagkatao. Ang nangyayari mo kasi, galit ako sa kanya, pati yung buong pagkatao galit ka, doon lang sa ginawa tayo nagalit. Pagkatapos yun, magkipagbati tayo para hindi na magkaroon ng pagkakataon ng diablo. Ngayon, kung tayo po ay nagpapasakop kay Kristo at isinasagawa natin ang mga naririnig nating ibanghilyo, matutulad tayo sa tao na kahit dumating yung mga problema, mga pagsubok sa ating buhay, hindi po tayo matatalo sapagkat nakatayo, nakapundasyon sa ibabaw ni Kristo. Hindi po tayo mababayaan ni Kristo. Pero sa mga tao po, bawat lumirinig ng ating mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang tinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpat ang ulan at umaha, huminip ang mga hangin at nilampas ang bahay ngayon at nabagsak at kakilabot
ang kanyang pagkabagsak. Hindi ba ayaw nating mapahamak? Ito na po yung susi. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, at ito'y ginagawa natin, kapalan po tayo, hindi tayo makikingan. Pero, napakinggan natin ang salita. Pag-uwi natin sa ating tahanan, hindi natin isinasagawa yung mga bagay na ating napakinggan o natutunan, ang papupuntahan po natin kakilakilabot o kaya tinatawag na pagkabagsak. Para hindi tayo bumagsak, kinakailangan ang ating pananalig nakapundasyon kay Kristo. Ito yung haligi, tayo ito, si Kristo nasa ilalim natin. Kahit anong ugat dyan ni Satanas, karamdaman man, mga problema, mga sakuna, kung ano-anong mga ginagawa sa ating sarili, hindi po tayo matitinag dahil hindi tayo pababayaan ni Kristo dahil nasa pangangalaga tayo. Kaya po, ang kailangan dito, siguro ayaw naman natin mapahamak, ayaw nating bumagsak, ayaw nating mapunta doon sa kakilakilabot na pagbagsak. Ang kinakailangan po dyan, anumang salita na ipinapahayag, sa simbahan man yan, sa templo, o kahit saan, basta ipinapangaral ang Ebanghelyo ayon sa banal na kasulatan, damahin natin ng maigi. Pag nilay-nilayan natin, at yan po ay sariwain natin sa ating isip, at subukan natin sa pakunti-kunti sa pag-apply ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, bagamat mahirap, pero mapapadali yan sapagkat mayroong Espiritu Santo na gagabay at tutulong sa atin. Yun ang magpapalakas upang ang mga bagay na hindi magawa natin dahil hindi natin kaya ay magagawa natin dahil isinuko na natin ang ating sarili at ang Espiritu Santo na ang tutulong sa atin upang hindi na natin balikan ang mga masasamang gawain. Pero ang problema, hindi nga sumusuko. Kumbaga, katulad ng isang bahay, kapag hindi mo isinuko yung mga laman doon na mga masasama, hindi makakapasok yung mabubuti. Kailangan palabasin muna yung mga masasama. Kaya kinakailangan, ang pagsisisi po ay isang paraan na mahirap gawin sapagkat tumututol ang ating kalooban dahil ayaw natin na makapasok doon sa, baka tirahin na naman ako ng kapitbahay ko. Baka sabihin ko, nagdala lang ng banal na kasulatan. Banal-banalo na yan. Sana po, yan po ay maging matatag tayo dyan at pagtagumpayan natin yan sapagkat yan ay mga bahagi ng mga pagsubok. Pero kung nakasandal kay Kristo, ang pundasyon ng ating paniniwala, hindi po tayo madadaig o matatalo. Sabi nga, lumapit tayo sa Diyos, salangsangin niyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Hanggang dito na lang ang aking pakikibahagi sa oras na ito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating karaingan, kahilingan, idulog po natin lahat sa Diyos at magpasakop tayo sa Kanya at ipagkakalog niya sa atin ang mga kasagutan. Salamat at magandang tanghali sa bawat isa.